Sa tindi ng usok sa kalsada, imbes na tao, ang plakang ito ang naka-face mask. Ang plaka namang ito, hindi mo masabi kung kumupas o sadyang binura. Hindi rin nagpatalo ang plakang ito na may kahon ng yosi. Ang rider naman na ito, huling-huli sa akto na nagtatakip ng plate number. Tunay nga naman na madiskarte ang mga Pilipino. Sa takot na makaiwas sa No Contact Apprehension Policy o NCAP, kanya-kanya silang paraan. Pero ngayong araw, itinurn over na ng Metropolitan Manila Development Authority sa Land Transportation Office ang mahigit 50 reklamo laban sa mga motorista na nagtakip ng kanilang mga plaka para makaiwas sa NCAP. Ang mga dokumentong ito ang magsisilbing batayan para sa pagpapanagot sa mga may-ari o driver ng mga sangkot na motorsiklo o sasakyan. Sir po, mag-i-issue po tayo ng show cause order. Dito po, i-determine po namin na mag-determine po natin ito. Malalaman natin kung sino-sino po ito and we will issue the show cause order and we will use all reasonable means available para po matigil na itong gawain na ito. Once determined, we will also initiate the criminal case, of course, with the help of MMDA. We will also initiate the criminal case against this registered motorist. 90% ng takip plaka ay mga motorsiklo habang four-wheel vehicles naman ang 10%. Ang plaka po or plate number is a unique identifying mark of a vehicle. So sana naman po, if you do not have the intention to violate, then I think there's no point sa pagtakip ng plaka. At tandaan po natin, hindi lang po ito sa panguhuli, but also road safety and public safety ng lahat po ng motorista sa kalsada. Ayon sa LTO, pagmumultahin ng 5,000 piso ang mga lalabag bukod pa ang suspension o revocation ng lisensya. Base naman sa binagong Section 12 ng Motorcycle Crime Prevention Act, paparusahan ang sinumang magtatakip, mamimeke o magkukubli ng plaka ng sasakyan. Ang lalabag, maaring makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon o pagmultahin ng 10,000 piso. Babala ng LTO sa mga motorista na magtatakip ng plaka, posibleng makatakas sila sa NCAP pero hindi sila makakatakas sa batas. Samantala, magpapatuloy pa rin ang pagpapatupad ng NCAP kahit na suspendido na ang rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa MMDA, walang dahilan para ihinto ito lalo't mas maayos na ang daloy ng trapiko ngayon. Everyone is staying on their lane. And personal nga, nakikita naman natin one of the problems hindi po na-respeto ang pedestrian crossing. And for the past days, personal nakikita ko, wala na po umaapak ng pedestrian crossing. So I think that's already a very good indication na sumusunod po ang ating mga motorista. And In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.